Break time. Leftovers. Good morning guys! Happy Tuesday! Kahapon pala hindi ako masyado nakapag-vlog. Nung umaga kasi super antok na antok pa ako. Tapos nung hapon naman, nag-intindi ako ng mga benefits namin. So, nag-enroll na ako for the next year. So, everything's good. And now, ayan, pa lang siya. Kaka-open ko pa lang ng aking computer. Maaga pa naman, 8:12, pero ini-start ko na kagad yung computer just in case na merong update na kailangan. Hindi siya abala mamaya pag nasa work na. So, meron din pala akong notebook para makapag-take notes ako. And si Austin is working from home din. Ayan. So, ang struggle naman namin, dahil nga one-bedroom apartment lang to, iyan, meron siyang butas papunta sa aming bedroom. So, kahit nasa sa kwarto si Austin, tapos may kausap siya, pakinig ko. So, nababother ako. So, hindi namin alam kung ano bang gagawin namin dyan sa butas na yun, kung aanuhan namin, kung haharangan or sasanggahan, if alam nyo yun. So, ibablock namin siya if ever man na, mabother kami. Pero mamaya, Austin is thinking na pumunta sa office nila para dun mag-work. Dahil nga, ayun, medyo maingay siya. Tapos, hindi ako makakonsentrate sa training. I really like the job. Super dami ko agad learnings na natutunan. Sabihin ko na kinakabahan ako sa mga next days, kailangan nating matuto, and I'm really looking forward to this work. Wednesday, halfway na tayo through the week, tapos pa second week ko nga ng training. So far, it's going good. Si Austin pala is work from home din siya today, at saka nung mga nakalipas na araw dahil nagagawa naman siya ng paperwork. Pero ngayon is nagpunta muna siya sa Walmart dahil wala na yung gusto niyang drink na, ano pa tawag doon? Carbonated water, which is tubig lang naman siya na parang may flavor, ganon. Tapos sabi ko sa kanya, magtimpla din ng adobo, at ayan nga. Pinagtimpla na tayo para sabi ko sa kanya, pagkatapos ko nga sa work is, maluluto ko na kagad to. Dahil ang tagal ko guys gumalaw, ba diba? So at least ngayon, okay na siya at ilalagay ko na lang siya sa pan. So, meron pa naman kaming pansit, pero bukas kasi ayoko gumising ng maaga para magluto. So, lulutuin ko na siya ngayon para bukas ipapainit na lang namin siya. Tapos, rice na lang yung lulutuin ko bukas. Noong mga nakarang araw, hindi ako masyado nakapag-film. Wala lang ako sa huwisyong mag-film. But right now, we will try na maging updated pa. Pero yung work, super ganda niya. Ang daming learnings. It's exciting and scary at the same time dahil ang dami kong hindi alam, ang dami kong hindi naiintindihan. So, ayun,
tanong lang ng tanong at sabi naman nila, basta nga daw may tanong ka or meron ka naguguluhan, tanungin mo lang sila dahil they're willing to help. Yun din yung kagandahan sa company na to dahil super babait ng mga trainers. So, magluto muna ako nito guys habang wait ko si Austin. So, see you later! Hi guys! So, today is Thursday. It's currently 7 p.m. na. So, 6 p.m. pala ako nag-out sa work. And then, currently, wait ko pa si Austin dahil parang 1 hour away pa ata siya. So, nag-field work siya, nag-survey siya. And then, sabi niya, parang meron daw accident, kaya medyo nagtagal-tagal siya. Hindi na ako nakapag-video kaninang umaga. Ewan ko ba kung bakit, pero maaga naman akong nagising. Maaga ako nagising kanina dahil nga ko si Austin ng babaunin niya. And then, pansit lang yung pinabaon ko dahil sabi niya okay lang. Yun ang kanyang baunin. So, yun yung pinabaon ko sa kanya. So, kahapon din pala, habang nag-work pa ako, sabi ko kay Austin, timplahan yung adobo. Tapos, ayun, super okay na. Okay naman yung timpla niya, guys. Parang first time niya atang nagtimpla ng adobo. Pero okay naman ang kinalabasan. At yun nga yung aming dinner ngayon. Nakakain na ako dahil hindi ko na kinayang pag-wait kay Austin. Hahainan ko na lang siya mamaya pagkadating niya dahil alam kong pagod din yun. Regarding work naman, ayun, may mga pa-quiz sila but nakakasagot naman tayo which is good. Tapos bukas nga more on turuan uli nila ako sa iba pang naming mga gagamitin ng mga tools. And then, next week, hindi ko pa alam kung ano bang gagawin namin. So, yun lang ang ating quick update. Bukas Friday na, finally. Pero, this coming weekend pala is mag-aasikaso na ako or aayusin ko na yung aking sa removal of condition dahil dapat last week ko siya aayusin ng weekends. Pero, ito kasing si Austin, pag napasikal siya, alam niyo ba yung term na sikal? Na dahil nung first week ko sa work nga, dito sa work from home, siya, work from home din. Tapos itong ang kwarto namin is merong butas papunta dito sa living room. So, ang aking desktop, speaking of desktop, hindi ko pa pala siya na-shutdown ko na naman kasi hindi ko pa dito sa pinaka-switch. Last week, na-stress kami ni Austin dahil siya work from home din. Tapos ako nga, first week ko dito sa aking work from home. So, parehas kaming nandito. At dahil nga medyo maliit tong apartment namin, so si Austin nasa kwarto siya, ako naman nandito sa living room. Eh di ayun, dahil nga nakikinig ako. Tapos si Austin naman, nagagawa siya ng report. So, kailangan niyang tawagan. Madami siyang kailangang mga tawagan din. Pag mayroon siyang katawagan, nababother ako dito dahil parang ingay. Hindi ako makapag-concentrate. So, sinabi ko kay Austin yon nung break time. So, ang ginawa ni Austin, pag may tatawagan siya, pumunta siya sa banyo. Tapos nakasarado na guys yung banyo ha. Pero pakinig ko pa din. Sabi ko, gosh, pakinig pa din kita. Parang ang lakas-lakas pa din. So ayun, sabi ni Austin, ang hirap nga daw pala pag ganito. Yung weekend, sa halip na mag-aasikaso ako nitong sa USCIS nga, ang ginawa namin, nagtingin-tingin na kami ng bahay dahil ito si Austin. Hindi na mapakali dahil nga nahihirapan kami. Ganun kasi ito. Kailangan ko lang siyang parang ang tawag dito, kailangan ko siyang i-stop pag nagaganon siya. Dahil usually, pag kunwari, meron siyang gusto niya bibilihin kagad. Ito, malaking purchase to pag bibili uli kami ng bahay dito ng kagad-kagad. So, sabi ko sa kanya, sige, magtitingin lang tayo. Pero, dahil nga itong aming lease sa apartment hanggang next year pa, parang April ata or May. Sabi ko sa kanya, mag-wait kami ng next year para at least matapos namin tong lease. Pero sabi niya, hindi, magtingin na tayo, tingnan natin yung mga yung mga new construction daw dito dahil madaming mga new construction dito sa area namin.
Parang 5 or 10 minutes away ata kami dun sa ganun. So, nagtingin kami doon. Tapos, sadly, kailangan ng by appointment pala. So, nagpa-appointment kami, which is, so this coming Saturday, the next Saturday pa ang available na next. So, dahil si Austin hindi pa din mapakali, nagpunta kami sa kabilang city, which is 30 minutes away dito. So, nagtingin kami doon. Ayun, nung nag-walk-in kami nga doon sa pinaka, ano bang tawag doon? Office ng builder? Ewan ko. Pero yun, nag-walk-in kami doon. Tapos, in-accommodate naman nila kami kahit walk-in lang. Tapos, pinakitaan nga kami ng mga available houses nila na newly built. Tapos, available pa siya. So, ano bang tawag doon? Quick move-in, kumbaga. Yung una na pinakita sa amin, parang 3 bedroom, 2 bath. So, okay naman siya. Ano lang siya, 1 story ba ang tawag doon pag bungalow. So, ganon siya. Pero hindi namin gusto yung labas dahil medyo weird yung labas. Pero yung loob, gusto ko lahat ng color and everything. And then, yung pangalawa naman is, na pinakita nila sa amin is 4 bedroom, 2 baths naman. So, mas bet namin to dahil 4 bedroom nga. Hindi naman ganun kalakihan, parang 1,500 square feet lang ata yun dahil yung bahay namin dati sa California, 2,500 square feet. So, super laki. 1,000 square feet ang difference. So, itong dito nga, sa kabilang city sa amin, okay lang yung size niya. Yung mga kwarto, medyo maliliit, pero carry naman siya. Ang ayaw naman namin dito is, ang location. Ang location ng 4 bedroom, 2 baths is, ang likod namin is yung parang pinaka main road. So, pakinig na pakinig mo pag mayroong mga dumadaan na sasakyan. At nung pumasok nga kami, ayun kagad ang bumungad sa amin. Ang daming mabibilis na sasakyan na pakinig mo. Tapos yung pinaka main bedroom pa nila is nandoon mismo sa malapit nga sa main road. So, ayun, sabi namin, siguro hindi talaga para sa amin nga ito. Kaya, hindi pa siguro nga talaga time na bumili kami ng bahay dahil nga, ano ba yun, one day lang nagtingin ng bahay tapos bibili na kagad. Di ba pag ganon, dapat mag-check muna ganon. Medyo nasad na kami ni Austin dahil ako parang na-excite na din dahil ang ganda ng loob ng bahay, guys. Tapos, new construction nga siya. And then, umalis na kami. Yun na nga lang namin dun sa sales specialist ata ang tawag sa ganun. Pag-iisipan muna namin kung anong gagawin namin. Parang after 30 minutes, nag-text yung sales specialist dahil sinabi nga din namin na gusto namin parang 4 bedrooms and 2 baths dahil parang $10,000 lang ata ang difference sa 3 bedroom, 2 baths. Pero mas maliliit yung kwarto. Pero maganda kasi pag madaming kwarto, 'di ba? Para yung isa magiging parang pinaka-storage ganon. Tapos ayun nga, pag nagka-baby na kami, meron pa kaming 2 extra bedroom. That same day din, tinext kami nung sales specialist nga na meron daw nag-cancel. Tapos ano daw siya, white with dark or black accent ba ang tawag doon? With black accent. Tapos 4 beds, 2 baths. Sabi ko, hala, siguro ito na talaga to. Baka this is really for us. Go na kami ni Austin kahit one day pa lang kami nagtitingin ng bahay. Go na kami ni Austin. So, tinignan namin siya. Ang ganda ng location, guys. Yung mga bahay na katabi, ang gaganda din. Though, ano pa siya, ongoing pa yung construction. So, matatapos siya ng January, February ata. So, pinakita na lang sa amin yung magiging kabuuan ng bahay. Pero nagustuhan namin siya. And then, ayun nga, sabi namin, tomorrow, tatawagan namin siya pag naka-decide na kami dahil alam niyo naman, hindi naman to pagbili lang ng candy, pagbili to ng bahay at big investment siya. Kami makatulog ni Austin pagdating namin dito dahil parang gustong-gusto na nga namin. Kaso sa kabilang city nga siya. Tapos itong si Austin, that day, na kailangan na namin mag-decide if i-go ba namin to.
napaisip siya na parang sabi niya na parang mas gusto niya talaga dito sa city kung nasasan kami ngayon dahil feeling niya mas maganda nga kasi dito dahil parang mas mga bago yung mga establishments at yung sa kabilang city nga, okay din naman yun pero mas mga luma yung mga buildings doon tapos parang mas maganda dito sa city kung nasasan kami. Though, medyo malaki ang difference, guys. Parang 50,000 ata ang difference ng mga bahay na same lang dito compare doon sa kabilang city. Di ko masabi sa inyo, guys, kung saang city kami nakatira dahil maliit na city lang to. Tapos ayaw nga ding ipaalam ni Austin. So, pasensyahan nyo na pag hindi ko sa inyo mabanggit. Sabi ni Austin parang kahit daw medyo mas mahal dito sa city kung nasan kami, parang mas preferred niya daw dahil yung mga schools din dito mas magaganda. Tapos mas less crime rate dito sa kung nasan kami. So sabi ni Austin baka next year na lang kami magtingin uli ng bahay. Hindi na lang namin ipupush to. Sabi ko, are you sure? Dahil gusto namin parehas yung bahay. Gusto namin yung location. Kaso, ayun, nag-alangan si Austin sa city. Dahil mas gusto niya nga dito, mas maganda mga school system, tapos less crime rate, tapos mas maganda nga dito all in all. Tapos sabi niya na parang mas lalo daw magbo-boom tong city na to dahil nga oil field siya. So, mas malaki ang chance na pag bumili kami ng bahay dito, mas tataas yung value niya, guys. So, dahil kahit mas mahal yung mga prices ng bahay dito, mas malaki din kasi yung chance na mas tataas yung value. Siguro next year kami bibili. Tingnan pa namin dahil sabi ko kay Austin, pag kailangan niya mag-work from home, magpunta na siya doon sa office. Dahil yung office niya, parang 5 minutes, 10 minutes away lang naman din dito. Super na-bother si Austin at na-bother din ako nung nagpares kaming work from home dahil pakinig na pakinig ko siya, hindi ako makakonsentrate nga. So, ayun lang ang chika ko sa inyo. Siguro si Austin malapit na dito. I'll see you guys tomorrow. Thank you so much for watching.